Hello sir, good morning po. Ako po pala si Nurse Ara. Pwede niyo po bang sabihin kung ano po ang pangalan niyo? Good morning po. Ako po pala si JD. Ako po ay clinically diagnosed po with epilepsy po saka seizure episodes po. Okay po. So ano po yung gusto niyong itawag ko sa inyo? Kahit JD na lang po. Sige po. Okay po. So JD, nakita ko naman po doon sa mga dokumentong sinend niyo sa akin sa email ko. Maaari ko pong malaman kung ano po yung gusto niyong pag-usapan natin ngayon. Gusto ko lang pong magpakonsulta po tungkol sa condition ko po. Sige po. Pwede niyo po bang ikwento tungkol sa kondisyon niyo? Kailan nag-umpisa ang episodes ng seizures mo? Nagsimula po ito nung 7 years old po ako. Nagkaroon po kasi ko ng mataas po na lagnat po out of nowhere. Kung naalala mo pa nun, ano ang mga pinagkakaabalahan mo noong mga panahon na yun? Nung 8 years old po kasi ko, base po sa kwento po ng magulang ko, parang normal day lang naman daw po yun. Tapos, nung pumasok po ako ng school, tapos po nakikipaglaro po ako sa mga friends ko, bigla na lang po akong nagkalagnat. Tapos po, pag uwi ko po ng bahay, nalaman po namin na sobrang taas na po nung temperature ko. Kaya po, lumabas po si mama para po bumili po ng gamot. Tapos po, napansin po bigla ng kapatid ko na nagkakaroon na po ako ng seizure episodes. Kaya po, dinala po nila ako sa hospital po. Tapos, doon na po nila ako, pinag-ECG, pig-CT scan, blood test, mga ganun po. Tapos, nalaman po nila yung cause po. After a few days, meron daw po akong mild seizure. Kaya, binigyan po ako ng mga maintenance po na gamot para po makontrol po saka ma-manage po yung mga seizure episodes ko po. Kaya ngayon po nandito po ako para po magpa-consult po sana online. Okay, sabihin mo sa akin, ano ba yung mga concerns mo tungkol sa kondisyon mo? Nag-aalala po kasi ko kasi parang student athlete po ako. Nag-aalala po ako na baka po hindi po ako makapaglaro po sa mga sports po na gusto ko pong salihan. Naiintindihan ko na nag-aalala ka at nararamdaman kong nawawalan ka na din ng pag-asa at natatakot ka dahil sa tono ng boses mo. Pero huwag ka masyadong mag-alala. Pwede kitang bigyan ng mga precaution para ma-manage mo yung kondisyon mo. Una, sa pag-inom ng kailangan uminom ka ng yung mga gamot mo nga para makontrol yung seizure mo at magamot yung epilepsy mo. Tapos yung tawag sa gamot na yun na piniprescribe sa'yo is anticonvulsants. Ayun. So, hindi naman ibig sabihin na umiinom ka ng gamot, mawawala na yung seizures mo. Kaya, meron tayong tinatawag na vagus nerve stimulator na nilalagay sa dibdib mo para matulungan na magamot yung epilepsy mo. So, meron ding ibang mga doktor na nire-recommend nila yung tinatawag na ketogenic diet, which is yun yung special diet na high in fat and low in carbohydrates para matulungan na ma-manage yung epilepsy. And then, sabi mo nga, student athlete ka, so kailangan dapat laging nakaprotect din yung head mo ng helmet kahit anong sport or activity para hindi siya mag-result sa head injury. And then, kailangan din na meron kang sapat na tulog gabi-gabi, mga 6 to 8 hours of sleep, and then of course, kailangan mo ding alagaan yung katawan mo para hindi ka magkaroon ng sakit or ng sipon. And then hindi naman kasi natin alam na yung seizure is pwedeng mag-strike anytime. So, dapat lagi ka ding prepared. And if kung meron ka namang uncontrolled seizures, wag kang magdadrive para hindi ka
para ma-reduce yung risk mo sa aksidente. So, madami yung sinabi ko pero alam ko naman na makakatulong yun sa'yo sa kondisyon mo para makontinue pa din yung mga bagay na gusto mong gawin. Sige po, naiintindihan ko po. Although medyo mahirap po yung mga sinabi niyo po, I will do my best po kasi alam ko pong kailangan para hindi na po maagrabyado po yung kalusugan ko po. So, I will make an effort po to follow po yung mga sinabi niyo po. Mabuti naman po kung ganun. So, yung mga nasabi ko din po kanina ay yun nga po, pwede pong makatulong sa inyo sa pang-araw-araw na ginagawa niyo po. And I hope you enjoy things in life with, of course, slight precautions. And pwede ko din po sa inyong isend through email yung flyers about epilepsy at nandun po nakalagay yung kahulugan nun at yung mga precaution, yung management din po na pwede nyo pong i-print sa bahay at idikit nyo po sa lugar kung saan mababasa nyo ito. At maaari nyo din pong bigyan yung family members nyo para malaman nila ang gagawin kapag may recurrence of episodes ka ulit. At meron din pong emergency hotline na nakapaloob doon na pwede nyong matawagan anytime. Okay po. Sige po. Salamat po. Okay. May mga tanong pa po ba kayo, sir? JD? Wala naman po. Kung ganun po, dito ka na po tatapusin tong session natin at kung ayos lang po sa inyo na mag-follow up ulit next week, ganitong oras din po, 10 a.m. Okay lang po. Sure po, wala pong problema po. Maraming salamat po. Salamat din po. Ingat po. Bye-bye. Bye po. Hello, JD. Good morning. Kamusta po ang pakiramdam nyo? Ito po, natutuwa po ako kasi nakatulong po yung session po natin last meeting. Sinunod ko po yung mga sinabi ninyo sa akin. Hindi na din po ako masyadong nahihirapan dahil nakatulong po yung mga flyers na binigay nyo para sa pamilya ko para alam nila yung gagawin kapag inatake po ako. Wow, ang sarap naman marinig yan mula sa'yo. At nakita ko din base sa panalita mo na nakatulong ako at may improvements ka din, ha? Maraming salamat po talaga. Walang anuman po, masaya akong matulungan ka. Follow up po ulit tayo next week, sir. Ayos lang po sa inyo? Opo, no problem po. Sige po, see you ulit next week, sir. Ingat po kayo palagi. Salamat po. Salamat din po ng sobra. Ingat din po.